Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Miss Cathy Binag. Tungkol ito sa nangyari kay Master Sergeant Orly Gutesa na may nagtangka sa buhay niya, may sumusunod sa kanya, nag-casing o sinosurveillance siya. Isang magandang araw mga kamatters. Ito po na naman ang News That Matters at ating pag-uusapan dito. Itong nahuli na ang tao na nagtangka sa buhay daw ni Master Sergeant Orly Gutesa, mga kababayan. Pero bago tayo tumulak ho dyan, huwag niyo munang kalimutan i-share, like at subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Ito po mga kababayan, panoorin na po natin itong video na to na kung saan may nagtangka daw dito sa buhay ni Orly Gutesa. At pagkatapos ho nito, papanoorin din po natin kung ano ho yung balita dito kay Orly Gutesa kung nasan na siya ngayon. Ito po mga kababayan, tumulak na ho tayo dito sa video na to. Nag-casing o sinosurveillance siya. Ito, nahuli ang nagtangka sa buhay ni Sergeant Orly Gutesa. So, good luck. Salamat naman. Ibig sabihin nito, may tao talaga o may mga tao na galit kay Master Sergeant Orly Gutesa, kaya lang maraming tao rin na tumutulong sa kanya. Handang proteksyonan siya. So, unang tanong, sino yung nag-utos? Sino ang mastermind sa pagtatangka sa buhay ni Master Sergeant Gutesa? So kung sino yung nasagasaan niya, most likely, ito, opinion ko lang ito So, sana yung nahuli itong tao na ito, isa nakakanta. Kaya, kakabahan na sila ngayon. Yung mga gustong itago ang katotohanan, kakabahan na sila ngayon. Kasi, kabado na talaga yung mga masterminds na yan, mga kamatters. Alam nyo naman na siguro kung sino yung mga kabado, di ba? Alam na natin yung mga yan. Kung sino yung mga pinagdadalhan nila ng mga pera na yan, yung mga bilyo-bilyon na mga nakaw na galing dito sa pondo ng taong bayan na itong sila Congressman Romualdez, mga kababayan. Yan ang mga masterminds. Sila Saldico, at saka kung sino pa yan, yung syempre itong amo nila. Ayaw man nating magbintang pero yun ang lumabas sa mga pahayag ni Orly Gutesa nung nasa Senado siya. Syempre, sino ba yung amo netong si Congressman Romualdez kundi walang iba kundi itong si PBBM, mga kababayan, di ba? Eto mga kamatters, bago tayo tumulak dito kay Orly Gutesa, bumalik sa kanya. Eto isa muna nating pag-usapan itong yung Japanese vlogger na to, mga kababayan, no? Na kung sinabi dito na itong some people in Japan called Duterte a samurai. Ganyan ang tingin nila dito kay yung respeto at tingin nila dito kay dating presidente Rodrigo Duterte, mga kababayan. Isang samurai. Ang samurai sa Japan kasi, mga kababayan, is ito yung kanilang sacred weapon na tsaka kung samurai warrior ka, talagang mataas ang respeto nila sa iyo. Niyuyukuan ka, mga kababayan. Kapag naglalakad ka dyan, yung respeto nila talaga sa iyo, yumuyuko yung mga taong pag nakikita ka. Ganun ang respeto nila dito kay Tatay Digong. Samurai is more than just a warrior, mga kababayan, no? Samurai is someone who can sacrifice himself for the people. Kagaya ng ginawa ni Tatay Digong, na kung saan siya nakulong siya dahil nagsakripisyo siya para dito sa bansa natin. Pero hindi dyan natatapos yung pagsasakripisyo ni Tatay Digong, mga kababayan, no? Kapag itong 2028 na dumating, kapag nanalo itong si VP Sara, mga kababayan, yan talaga, dyan na yung karma ng mga kalaban, yung mga corrupt na officials na nandarambong, na nambudol dito sa ating bansa. Na nambudol sa atin, dyan na sila magsitakbuhan, sigurado, malamang. Dyan sila sisingilin ng karma. Ang daming fake news, mga kababayan. Eto, ang daming naghahanap dito kay Orly Gutesa, mga kamatters. Eto, ang sinasabi nila, magre-retract lang daw si Sir Gutesa ng affidavit, mga kababayan.
Magre-retract lang daw si Sir Gutesa ng affidavit at ituturo sila Senator Marcoleta at Congressman Mike Defensor, mga kababayan. Ang dami talagang fake news, mga kababayan, no? Ang di lang nila alam, mga kamatters, iba ang nagtatago kesa sa dinala niya yung sarili niya sa ligtas na lugar, mga kababayan. Yan ang katotohanan dyan. Walang Marines na hindi lumulutang, mga kamatters. Lulutang yan kapag safe na yung mga nasa paligid niya. Kasi naman, mga kamatters, ang daming mga naghahanap sa kanya. Siyempre, anong silbi ng mga pera ng mga buhaya? Na nagmumudmud ng mga nakaw na pera ng ang mga kawatan na yang si Gutesa ay nag-iingat lamang. Ganyan gumalaw ang mga Marines, mga kababayan. Advance ang mga Marines, iniisip pa lang nila, ina-anticipate na ni Gutesa. Kumbaga bullseye kung gumalaw itong si Gutesa, mga kababayan. Ano sila? Sinuswerte. Dilamon na nga ng mga buhaya ang pondo natin tapos pati kalayaan at prinsipyo natin. Kukunin pa nila, daig pa nila yung mga kurimaw kung umasta, mga kababayan. Samantalang ang mga kababayan natin naghihirap dito sa bansa natin at sa iba't ibang bansa, puro kayo pasarap. Dinaig nyo pa yung mga sapsap, sabi nga itong Senator Marcoleta. Grabe talaga yung mga perwisyong ginawa ng mga magnanakaw na yan. May pa-ICI pa silang nilalaman, mga kababayan. Mga aso din nila yung mga yan. Isa pa tong si Trillanes, mga kababayan. Kaya nag-iingay na naman tong si Trilling na to kasi nangangarap makabalik dito sa gobyerno. Gustong maging vice-presidente ni Hontivirus, mga kababayan. Baka kahit barangay tanod lang, mga kababayan, hindi ito mananalo eh. Kaya tayo, mga kababayan, wag na tayong magpapabudol sa mga mambubudol na to. Magiging wise na tayo. Kasi kapag ito bumalik na naman tong mga to, naku, yari, mabubudol na naman tayo. Isa pa tong si Trillanes, mga kababayan, no? Tignan mo, naiiyak-iyak daw para dito sa Pilipinas. Kaya pinag-iisipang tumakbo bilang vice-presidente ni Hontivirus. Naku po, Diyos ko, wag na tayo magpapabudol dito sa mga mambubudol na to. Kahit nga siguro barangay tanod, mga kababayan, hindi to mananalo eh. Kaya tayo, mga kababayan, wag na ho tayong magpapaniwala dito sa mga mambubudol na to. Kaya pagka to, wag tumakbo ulit, wag nating iboto tong mga to. Dahil tong mga to, hindi to katiwa-tiwala itong mga to, nambabaliktad ng mga tao to. Katulad nung ginawa niya kay Tatay Digong. Kasi kaya galit na galit to dito kay Tatay Digong, mga kababayan. Kasi nakiusap to nung tumakbo nung tumakbo itong si Tatay Digong na maging presidente, kinausap niya para maging vice. Kaso tinanggihan ito ni Tatay Digong, mga kababayan. Kaya ganun na lang yung galit netong taong to dito kay Tatay Digong. Eto, mga kababayan, babalikan na naman natin itong si Orly Gutesa na ang dami daw humahanap sa kanya. Eto, mga kababayan, wag ho tayo mag-alala kay Master Sergeant Gutesa. Okay lang ho siya. Lulutang din yun kapag gusto niya dahil alam mo naman kapag Marines ka, pag alam mo ng safe yun na kapaligiran mo, lalabas na rin si Orly Gutesa, mga kababayan. Eto, pakinggan natin to. Ang daming naghahanap kay retired Master Sergeant Gutesa. At nitong linggo lang, nagkalat ang fake news. Ang sabi, magre-retract daw siya ng kanyang affidavit at ituturo sina Senator Marcoleta at dating Representative Mike Defensor na nasa likod ng kanyang paglutang. Ang masasabi ko lang, mag-isip-isip kayo, huwag kayong nagpapaniwala sa fake news. Unahin ko yung sinasabi niyong nagtatago. Iba yung nagtatago kesa dinala niya yung sarili niya sa ligtas na lugar. Huwag kayong mag-alala, lulutang yan. Walang Marines na lumutang sa isang investigasyon, malakihang investigasyon, na gumagawa lang ng kwento. Yan, totoo yan. Halongkatin niyo ang kasaysayan. Tapos yung sinasabi niyong magre-retract ng kanyang affidavit, kahit ipusta ko lahat ng kapitbahay ko, pati na rin lahat ng kamag-anak ko. Yan. Hindi yan magre-retract. Walang Marines na ganun. Kayo kasi naniniwala kayo sa mga fake news. Ang sabi nyo pa, ituturo niya sina Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor na nasa likod ng kanyang paglutang at tinuruan siyang magsinungaling. Ulitin ko na naman, walang Marines na lalabas sa isang malakihang investigasyon para lang magsinungaling. Tama. Okay, andyan na yan. Perception nyo lang yan. Pero hindi nyo lubusang kilala ang Marines. Walang ganong Marines. Marami kaming nagtatanggol sa kanya
dahil alam naming nagsasabi siya ng totoo. Kung alam namin na sinungaling siya, kahit kabaro namin, hindi namin yan kakampihan. Kilala namin yung taong kanyang tinuturo. At ako, kilala ko siya. Kaya ganun ako kung magtanggol sa kanya. At kilala ko rin yung kanyang itinuturo. At yung sabi nyo na kinakanlong siya ng kapwa niya Marines, ng kabaro niyang mga Marines, sa malamang mali lang kayo ng pagkaintindi. Ang ibig sabihin, oo maaari, kinakanlong siya ng kapwa niya Marines, pero mga yon ay yung mga retired na, yung mga wala na sa serbisyo. Dahil hindi pinapayagan ng pamunuan ng Philippine Marines na sasali ang kanilang mga tauhan na mga aktibo sa serbisyo. Yan. Bakit kakanlungin ng mga retired o yung mga wala na sa serbisyo? Ganun kaming mga Marines. Para kaming magkakapatid, lalo na't may laban yung isa naming kasamahan na pinaglalaban niya yung tama. Pero, kapag siya naman ay mali, hindi namin yan papansinin. Tabla-tabla yan. Doon lang kami sa katotohanan. Ulitin ko, halimbawa man kung kinakanlong siya ng Philippine Marines, yun ay yung mga wala na sa serbisyo. Yan, totoo yan. At saka, labas na yun yung organisasyon ng Philippine Marines. Wala na yun. Hindi nila yun tinotolerate, hindi nila yun pinapayagan sa mga aktibo at bawal na bawal yun sa loob ng kampo ng Philippine Marines. Maliwanag ba? Yan. At sa mga nasa active na serbisyo, huwag na kayong sumakay sa isyo. Mahalin nyo ang inyong serbisyo dahil mayroon tayong sinusunod na chain of command. Magtrabaho lang kayo ng maayos. Hayaan nyo na kaming mga sibilyan na magtanggol sa kanya. Kung meron man dyan nagre-recruit para i-destabilize ang gobyerno, huwag. Huwag na huwag nyong gagawin yan. Huwag na huwag kayong sasama. Marami nang nangyari. Sino ang kawawa? Sundalo pa rin. Sakripisyo ang trabaho, sakripisyo ang pamilya. Gutom. Walang mapapasok ang trabaho dahil napakalaking krimen yung pagkilos laban sa gobyerno. Ulitin ko, magtrabaho lang kayo ng maayos at sumunod kayo sa chain of command. Ayan mga kababayan, alam nyo na kung nasaan si Orly Gutesa. Kaya wag ho tayong mag-alala mga kababayan, no? Ang mga Marines na katulad ni Master Sergeant Gutesa, lulutang din yan kung kapag gusto niya na. Kapag safe na yung lugar at kapaligiran niya, lulutang din yan kapag na isiwalat yung mga kabalbalan ng mga kawatan na magnanakaw dito sa gobyerno mga kababayan. Ayan, salamat po sa iyo. Apong Retired, talagang saludo ho kami sa inyo dahil isa ka sa mga kababayan natin na tumutulong dito sa ating pagtuligsa dito sa corruption dito sa bansa. Maraming salamat po. Believe po ako sa inyo. Maraming salamat, sir. Ayan po mga kababayan. Hanggang dito na lang ho muna tayo. Huwag nyo munang kalimutan i-share, like at subscribe nang sa ganun napapanood ho ito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa itong mga video na to. Maraming salamat po. News that matters and God bless.